Sa Hebreo 1:8, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi. Ibig sabihin, yung ama ay nagsasalita tungkol sa anak. Ang iyong luklukan, O Diyos, your throne, O God, ay magpakailanman. At ang sentro ng katwiran ay siyang sentro ng iyong kaharian. Baliwanag yan, ha? Tinawag ng ama ang anak na ano? Sa Hebreo 1:8, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi. Ibig sabihin, yung ama ay nagsasalita tungkol sa anak. Ang iyong luklukan, O Diyos, your throne, O God, ay magpakailanman. At ang sentro ng katwiran ay siyang sentro ng iyong kaharian. Baliwanag yan, ha? Tinawag ng ama ang anak na ano? Diyos. Ayan. Ngayon, mahilig kasi yung mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Sabi ko nga, pag hindi pabor sa kanila ang salin, sasabihin nila maling salin yan. Kasi merong salin na your throne, O God. Meron ding salin na God is your throne. Yung sabi nila, yun daw ang tama. Ano ang masasabi ng mga scholars katulad ni Dr. Philip Comfort tungkol sa salin na God is your throne, no? Dito sa New Testament text and translation commentary, hindi basta-basta na scholar to. Correct. Textual critic to, ha. Dito po sa page 695, ako na pong babasa. Page 695. Ito po ang kanyang komento tungkol sa salin na your throne, O God. Ito po. The context makes it clear. Tandaan natin. The context makes it clear that God is speaking to His Son. Thus, God the Father addresses His Son as God. Yun, klaro. Ayan. Scholar to, ha? Klaro. Scholar to, ha? Sa Iglesia ni Cristo, walang Wala. scholars. Wala. Wala nga ang sariling salin, eh. Di ba? Yun nga, kaya nga, yung nakaraan nating programa, mali-mali naman yung Oo. yung pagkaintindi. Oo. Ngayon, sasabihin nila, nagkamali yung scholar na yan. Nagkamali yung scholar na yan. Ngayon, ito, ha. Familiar ka ba sa version na to? Lamsa Translation. Para po sa impormasyon ng lahat sa mga Catholic Faith Defenders po na nanonood ngayon online or live, alam po ninyo na ang salin na ito ay paboritong-paborito na mga kapatid nating Iglesia ni Cristo na gamitin sa kanilang mga pagtuturo. Itong Lamsa Translation na ito. Kaya tandaan natin, ha, para sa kanila yung your throne, O God, or ang iyong throne, O Diyos, para sa kanila, yun daw ay maling salin. Dapat, God is your throne daw ang tamang salin. Okay. Para sa kanila, ito namang Lamsa Translation, accurate na translation. Now, tingnan natin, ha. Basahin natin sa Hebrews chapter 1 verse 8 kung ano bang nakalagay dito or nakasulat sa paborito nilang salin. Sister Rebecca, ikaw na magbasa. Hebrews chapter 1 verse 8. But of the Son he said, Thy throne, O God, is forever and ever. The scepter of thy kingdom is a righteous scepter. Okay, ulitin natin. Ano nakalagay? Ano nakasulat? But of the Son he said, Thy throne, O God. Okay, ayan. Sabi nila, maling salin daw yung your throne, O God, or thy throne, O God. Ngayon, ano masasabi mo, Father Jai? Sabi nila, ito kasi, ito paborito nilang salin dito. Sabi nila, maling salin daw yung your throne, O God, or thy throne, O God. Pero sa paborito nilang salin, yan ang nakasulat. Yun, nabuking sila ng sarili nilang paboritong binabasa. Ngayon, sasabihin nila, sigurado ako, sasabihin nila, maling salin na naman to, itong bahaging to. So, ibig sabihin pupunitin natin nung kasi itong salin kasi na ito, ginagamit nila yung Acts chapter 20 verse 28 kasi nakalagay doon Church of Christ instead na Church of God. So sabi nila yun daw ay tamang salin. Pero pagdating sa Hebrews chapter 1 verse 8,
sigurado ako sabihin na maling salin yan. Ngayon, Isang libro, paano mamali mo? salin. Parang lalabas, sa iponitin mo na yung hindi papabor sa'yo, tapos itira mo yung papabor sa'yo. Yun ang ibig sabihin doon, no? Pag pabor sa'yo, tama. Ngayon, ito naman ha. Para po sa kaalaman ng lahat, no? Alam po natin na ang New Testament ay isinalin originally mula sa Greek. Ito naman ay hindi po mula sa Greek, kundi ito po ay sa Syriac Peshitta, ang original text. Pag sinabi mo na maling salin yung Hebrews chapter 1 verse 8 ng Lamsa translation, dapat meron kang background sa Peshitta. Ang tanong, meron kaya silang background sa grammar ng Peshitta? Eh, wala naman silang scholar. Paano sila magkaroon yan? Hindi, hirap na hirap nga sa Greek eh. Di ba? Oo, hirap na hirap nga sa Greek eh. Ngayon, ito tutulan nila ha. Sagutin nila sa kanilang program. Ito is very simple ang question ko. Kung alam ninyo kung paano basahin yung ang Syriac Peshitta ng Hebrews chapter 1 verse 8. Nakalagay doon merong dilak eh. Particle dilak. Ang tanong sa grammar. Paano ngayon ninyo mapapatunayan ang tamang salin kung sasabihin ninyo ngayon na maling salin itong Hebrews 1 and 8 dito sa paborito ninyong salin na love sa translation? Paano ninyo ngayon papatunayan na maling salin ang thy throne o God na binasa ni Sister Rebecca para palabasin na mas tama yung God is your throne? Eh, sa original text nito, merong particle dilak na para sa mga scholars, imposibleng maging God is your throne kasi nga may particle dilak. At para siguro of course bago ka makarating doon sa intermediate or advanced na grammar, umpisa ka muna sa basics. At ito bumili kayo nito para matuto kayo ng basic. Basic mo lang ng Syriac, no, na grammar ito. Complete grammar, workbook ang lexicon. No, alam ko itong mga trying hard itong mga kapatid natin sa Hebrew at sa Greek sa English. May hint na. Gumagamit kayo ng Lamsa na Lubos-lubusin na lang nila. Lubos-lubusin na lang nila. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, just like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.